May bahay ka bang napasukan na hindi mo maipaliwanag kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam mo? Hindi madilim, hindi naman luma, wala ka namang nakitang kakaiba. Pero parang gusto mo lang lumabas. O baka kabaliktaran. Magandang bahay, malawak, maaliwalas. Pero simula nang lumipat kayo, sunod-sunod na ang naging problema. Naging sakitin, laging nag-aaway, hindi makatulog, o kaya may mga bagay na hanggang ngayon hindi mo pa rin may paliwanag. Dahil kung oo, hindi ka nag-iisa. Welcome sa Jamora Story Podcast, kung saan tayo nagkikwentuhan ng mga totoong karanasan, mga misteryo at mga kwentong hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. At ngayong episode, hindi muna tayo kukuha ng kwento mula sa Reddit or sa online. Hindi rin ito galing sa mga lumang libro. Ang mga kwentong maririnig nyo ngayong gabi ay galing mismo sa inyo. Kung nakita nyo yung post natin dun sa FB page natin tungkol sa mga bahay na parang may mabigat na energy. Grabe, hindi ko talaga in-expect ang naging responses nyo. Akala ko noon hahatiin lang sa dalawang klase ang comments. Yung mga naniniwala at yung hindi. Pero habang tumatagal, habang binabasa ko isa-isa, doon ko napansin, hindi pala isang kwento ang meron tayo. May mga taong nagsabing simula nang lumipat sila, nagbago ang buhay nila. May nagsabing gumaan at may nagsabi namang bumigat. May mga nagsabi din na hindi sila naniniwala sa multo. Pero aminado silang may mga bagay talagang hindi komportable ang pakiramdam. At alam nyo, napaisip din ako. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hanggang comments lang to. Kailangan natin itong pag-usapan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin, hindi ko talaga kinaya basahin lahat. Sobrang dami nyo. Sa totoo lang, kung isasama ko lahat ng comments, baka umabot tayo ng 3 o 4 na podcast episodes patungkol dito. Kaya kung hindi man maisama ang kwento nyo ngayong gabi, huwag kayong mag-alala. Malaki ang possibility na magkaroon pa tayo ng part 2 o baka may part 3 pa. At kung sakaling marinig nyo ang sarili nyong kwento dito, hindi ko babanggitin ang pangalan nyo. Gagawin nating anonymous ang lahat. Dahil ang mahalaga rito, hindi kung sino man nagsabi, kundi ang karanasang ibinahagi nyo. Isa pa, gusto ko ring malaman, hanggang saan ba talaga umaabot ang ating mga kauwak? Kaya habang nakikinig kayo, i-comment nyo kung taga saan kayo. Kahit city o province lang. Gusto ko lang makita kung saan-saan na tayo umaabot. Baka magulat tayo, may nakikinig pala mula Luzon, Visayas, Mindanao, o baka may mga kauwak tayong nakikinig mula sa ibang bansa. Habang binabasa ko ang lahat ng comments, may isang bagay ako napansin. Halos lahat ng kwento magkakaiba, pero iisa ang simula. Hindi ko alam kung bakit. Pagpasok ko pa lang, parang may mali. Parang ang bigat. Parang may nakatingin. Parang gusto ko nang umalis. At doon natin sisimula ng episode ngayong gabi. Hindi muna sa mga anino, hindi muna sa mga nagpaparamdam, hindi muna sa mga multo, kung hindi sa pinakaunang senyales, yung pakiramdam. Dahil ayon sa napakarami niyong kwento, doon daw nagsisimula ang lahat. Mga kauwak, patayin niyo muna ang ilaw. Kung gusto niyo, maganda ng kape. O kaya'y humiga lang at makinig dahil ang mga susunod niyong maririnig ay hindi gawa-gawang kwento. Ito ang mga karanasang ipinagkatiwala sa atin. At ngayong gabi, isa-isa natin silang pakikinggan. Napansin ko habang binabasa ko ang mga comments niyo, halos walang nagsimula sa may nakita akong multo. Hindi. Halos lahat ng kwento nagsimula lang sa isang pakiramdam. Pakiramdam na hindi komportable, parang may mali, parang gusto mo nang lumabas. At ang mas nakakagulat, kahit magkakaiba kayo ng lugar, pare-pareho kayo ng naging description. May isang kauwak ang nagkwento. Boarding house pa lang, unang araw niya pa lang doon. Ramdam na niya na iba ang pakiramdam. Ang sabi niya, kapag nasa second floor siya, okay lang, normal. Pero tuwing bababa siya sa first floor,
Bigla raw siyang nalulungkot. Hindi naman daw siya malungkot bilang tao. Wala naman daw siyang iniisip. Pero iba raw talaga ang pakiramdam. Parang may mabigat na emosyon sa lugar. Hanggang isang gabi, siya ang naatasang magpatay ng ilaw. Sanay naman na raw siyang gumawa nun. Pero iba raw talaga ang gabing yun. Madilim, tahimik, at habang naglalakad siya, pakiramdam niya hindi siya nag-iisa. Parang may kasabay siyang naglalakad. Parang may nakatingin. Alam mo yung pakiramdam na wala kang nakikita, pero hindi mo maalis sa isip mo na parang may presensya. At ang mas nakakakilabot, hindi pa doon natapos. Noong huling araw niya sa boarding house, nakaranas siya ng sleep paralysis. Sa karanasan niyang yon, may nakita raw siyang babaeng nakayakap sa kanya. Pagkatapos niya makaalis, saka lamang niya nalaman sa usapan ng mga dati niyang ka-boardmate na may babaeng namatay pala doon sa bahay. Hindi natin alam kung may connection ba talaga o nagkataon lang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari. Isa pa sa mga napansin ko, ang dami nagsabi na hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit may mga bahay na pagpasok mo pa lang, parang hindi ka welcome. May isa pang nagbahagi. Maganda raw ang bahay. Malinis, malawak, maayos ang may-ari. Wala siyang masasabi. Pero pagpasok pa lang niya, parang may 2 taong nakasakay sa balikat niya. Ganon kabigat ang pakiramdam. At hindi lang siya. May isa ring nagsabi na sa bahay nila, yung pinakataas na kwarto, hindi naman siya haunted. Wala naman silang nakitang multo. Pero tuwing aakyat siya ron, parang ang bigat ang balikat niya. Kapag umaga, pero kapag gabi na, ibang-iba raw ang pakiramdam. Hanggang ngayon, kahit kukuha lang daw siya ng sinampay, kinakabahan pa rin siya. Alam nyo, habang binabasa ko to, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit kaya pare-pareho ang description nyo? Hindi kayo magkakakilala, hindi kayo galing sa iisang lugar, pero pareho ang sinasabi nyo. Mabigat, mainit, nakakapanikip, parang may nakatingin, parang ayaw kong tumagal. Pero dito rin magiging interesting ang usapan. Dahil hindi lahat naniniwala ang paranormal agad ang dahilan. May mga kauwak ding nag-comment na baka hindi multo, hindi entity, kundi ang mismong kondisyon ng bahay. May isang commenter na maganda ang sinabi, aniya, kapag kulang sa ventilasyon, kapag madilim ang bahay, kapag bihirang pasukan ng sikat ng araw, talagang maapektuhan ang mood ng tao. Mas madaling ma-stress, mas madaling mapagod, mas madaling mairita. May nagsabi pa nga, magulong bahay, magulong buhay. At isa pa, kapag feeling ko mabigat ang bahay, naglilinis ako, nagbubukas ng mga bintana, pinapapasok ang araw, inaayos ang gamit. Minsan nagpapalit pa ako ng ayos ng mga furniture. At ayon sa kanya, kapag gumagaan ang itsura ng bahay, gumagaan din ang pakiramdam niya. Meron ding nagsabi na hindi ang bahay ang may negative energy. Tayo mismo ang nagdadala nito. Kapag puro away, puro sigawan, puro galit, unti-unting naapektuhan ang buong tahanan. Sa totoo lang, maganda ring marinig ang ganitong pananaw. Dahil ipinapakita lang nito na hindi pare-pareho ang paniniwala nating lahat. At yun ang gusto ko sa mga comments nyo guys. Walang pilitan, walang nagsasabing ito lang ang tama. Kanya-kanya tayo ng karanasan. Kanya-kanya rin tayo ng paliwanag. Pero habang tumatagal ang pagbabasa ko, may napansin akong pattern. Hindi na lang ito tungkol sa pakiramdam. Hindi na lang ito tungkol sa bigat ng aura. Dahil sa marami sa inyong kwento, may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas. At yun ay simula na lumipat sila ng bahay. Parang sunod-sunod na ang problema. Pagkakasakit,
pag-aaway, pagkalugi, at mga pangyayaring hanggang ngayon hindi pa rin nila maipaliwanag. At iyon ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi dahil dito na talaga nagsimulang tumindi ang mga kwentong ipinadala nyo. Tawagin natin tong part na to na simula nang lumipat kami. Kung may isang bagay na paulit-ulit kong nababasa sa comments nyo, hindi yun multo, hindi rin anino, hindi rin mga kakaibang tunog, kung hindi, mga simpleng linyang simula nang lumipat kami. At halos lahat ng kasunod ng linyang yon, hindi maganda. May isang kauwak tayo na nagbahagi ng kwento nila ng asawa niya. Bagong kasal lang sila noon. At tulad ng maraming bagong mag-asawa, pangarap din nilang bumukod. Matagal silang naghanap ng mauupahan. Hanggang sa may nagalok sa kanila ng isang malaking bahay. Maluwag, maayos, at swak sa budget. Kaya sabi nila, ito na siguro. Unang buwan, wala naman. Tahimik, maayos, normal. Pagkatapos, nabuntis siya. Masaya sila mag-asawa, pero doon na raw unti-unting nagbago ang lahat. Napansin niyang tuwing gabi, hindi pala natutulog ang asawa niya sa bahay kapag night shift siya sa trabaho. Mas gusto nitong matulog sa bahay ng mga magulang nito. Noong una, inisip lang niyang baka namimiss lang siya. Pero hindi pala yon ang dahilan. Matagal na palang itinatago ng asawa niya. Hindi raw kasi siya makatulog. Pakiramdam niya, kahit nakapikit siya, gising pa rin ang diwa niya. At madalas, may nahahagip daw siyang anino na naglalakad sa may kortina. Habang tumatagal, naging madalas na rin ang pag-aaway nila. Mga pagtatalong hindi naman daw normal sa relasyon nila. Hanggang dumating ang pinakamasakit na pangyayari. Nakunan siya. Pagkatapos nun, lagi nang may sakit ang asawa niya. Halos hindi na rin ito makalakad. At isang gabi, habang naliligo siya, may nagbukas daw ng pinto. May tumawag sa kanya. Gamit ang tawagan nila ng asawa niya. Be! Akala niya, dumating na ang asawa niya. Pero paglingon niya, wala. Walang tao. At bago pa siya tuluyang makalabas ng banyo, may mabilis daw na maitim na aninong dumaan sa labas. Kinagabihan din, sinundo siya ng asawa niya at sinabi na lang umalis na tayo rito. Kalaunan, saka nila nalaman na ang anak ng may-ari ng bahay na madalas daw tumambay doon nung nabubuhay pa ay kakamatay lang. Nagkataon lang ba? Hindi natin alam. Pero pagkatapos nilang lumipat, mas gumaan na raw ang pakiramdam nila. Isa pang kwento na paulit-ulit kong binasa dahil kahit ako, talagang kinilabutan ako dito. May isa ring pamilya na lumipat sa isang apartment. Maganda, maluwag, at wala silang napapansing kakaiba. Nagkaanak sila at tuwing umaga, pinapaarawan nila ang kanilang sanggol. Isang araw, nilipitan sila ng kapitbahay at sinabi ang hindi nila inaasahan. Ayon daw sa CCTV nila, halos gabi-gabi may malaking itim na aso na tumatambay sa tapat ng bintana nila. Hindi lang basta nakaupo, kundi parang may inaamoy. Hindi raw nila ito sinabi agad dahil ayaw nilang matakot ang mag-asawa. Habang tumatagal, naging madalas din ang pag-aaway nila at may mga pagkakataong pareho na silang nakakaramdam na parang may isa pa silang kasamang nakatira sa bahay. Hanggang isang araw, iniwan sandali ng ama ang 6 na buwang gulang nilang anak sa loob ng crib. Pagbalik niya, nasa ibabaw na ron ng sofa ang bata. At kung magulang ka, may isip mo agad paano nangyari yun. Dahil ayon sa kwento, hindi pa raw marunong tumayo mag-isa ang bata. Lalo na, hindi pa niya kayang umakyat palabas ng crib. Hindi lang yun, may mga gamit daw silang nawawala. At pag nakita nila kinabukasan, basang-basa. Kahit hindi naman umuulan. Hindi nagtagal, nagdesisyon silang umalis. At ayon sa kapitbahay, ang sumunod na umupa sa bahay, 1 linggo lang daw, umalis na rin. Habang pinagsasama-sama ko ang mga kwento nyo, napansin ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami nagsabi na
Noong lumipat sila, doon nagsimula ang sunod-sunod na problema. May nagsabing lagi may na-hospital sa pamilya. May nagsabing biglang naghirap ang negosyo. May nagsabing laging may nasisira sa bahay. May nagsabing parang nauubos ang pera kahit maayos naman ang kita. At muli, hindi natin masasabi kung ang bahay ba talaga ang dahilan. O baka nagkataon lamang. Pero hindi rin natin maikakaila na ang dami niyong may halos magkakaparehong karanasan. Pero kung ang mga unang kwento ay tungkol sa mabigat na pakiramdam at sunod-sunod na kamalasan, ang susunod natin mga kwento ay mas mahirap nang ipaliwanag dahil dito napapasok ang mga tunog na walang pinanggagalingan, mga yapak, mga katok at mga ingay na gabi-gabi. Paulit-ulit naririnig ng ating mga kauwak. At doon, tunay na nagsimulang mangilabot ang pagbabasa ko sa mga comments nyo. Tawagin natin itong part na to na mga tunog na walang pinanggagalingan. Sa lahat ng comments na nabasa ko, may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas. Hindi ito anino, hindi rin pagpapakita. Kung hindi, mga tunog na parang normal lang hanggang sa mapansin mong wala naman palang dapat marinig. May isang kauwak ang nagbahagi ng kwento niya. Habang nakatira sila sa isang malaking bahay, may isang tunog na araw-araw niya naririnig. Parang may nagpupukpok ng martilyo sa gilid mismo ng banyo. Noong una, hindi niya pinansin. Sino ba naman ang hindi mag-aakalang may nagkukumpuni lang, lalo na kung umaga o tanghali. Pero ang kakaiba, araw-araw, walang mintis. Halos pare-parehong oras. At parang hindi natatapos ang ginagawa. Kaya isang araw, nag-usisa siya. Tinanong niya mga kapitbahay kung may bahay bang katabi ang banyo nila, kung may nagre-renovate, kung may gumagawa ng kung ano. Ang sagot, wala. Bakanteng lote raw. At doon siya nagsimulang mapaisip, kung wala naman tao, sino ang araw-araw na nagpupukpok? Mas lalong naging kakaiba ang kwento dahil hindi nagtagal. Namatay ang anak ng may-ari ng bahay. At saka lamang nila nalaman na noong nabubuhay pa raw ito, mahilig itong magkumpuni. Laging may martilyo, laging may inaayos. At ayon sa kanya, pagkatapos daw ng libing, bigla na lang tumigil ang pagpupukpok. Nagkataon lang ba? Pero hindi lang pala siya. May isa pang kauwak ang nagsabi, sa kanila naman, hindi martilyo, kundi pagsisinsil. Imagine mo, kahit tanghali, may naririnig kang normal lang, hindi ka matatakot. Pero paano kung alas 12 ng madaling araw? Pareho pa rin ang maririnig mo at gabi-gabi. Akala nila may kapitbahay lang. Hanggang minsang nakausap nila ang katabing bahay, wala namang nakatira doon. At hindi lang yun. Ayon pa raw sa kwento ng kapitbahay, kapag may umuupa raw doon, isa lang ang laging ending, naghihiwalay. Napaisip tuloy ako, hindi kaya may mga tunog na hindi talaga para sa atin. Isa pang kwento na medyo talagang kinilabutan ako. Isang kauwak ang nagsabing nag-work from home ang asawa niya at halos araw-araw may kumakatok sa bintana. Ang problema, sarado, locked. At wala namang pwedeng tumayo sa labas. Nung una, iniisip lang nilang baka pusa, baka sanga, o baka hangin. Pero habang tumatagal, pare-pareho ang katok. Halos pareho ang lakas. At tila may gustong magpapansin. Ang ginawa raw nila, hindi sila nagpanik, hindi rin nila pinatulan. Nagpatugtog sila ng worship song, nagsindi ng insenso, at ipinagpatuloy lang ang normal na buhay. Kalaunan, nawala rin daw. May isa ring nag-share na noong tumira raw siya sa isang studio apartment, may hagdan sa gilid ng unit nila, papunta sa ikatlong palapag. Pero wala naman nakatira doon, sampayan lang at ilang lumang gamit. Tuwing gabi raw, kapag papasok na sa trabaho ang partner niya, mag-isa na lang siyang may iwan. Doon na magsisimula. May maririnig siyang umaakyat, minsan bumababa. Mga yabag, mabagal,
paulit-ulit. Hanggang sa may mga gabing may maririnig pa siyang mahinang hikbi na parang nanggagaling sa mismo hagdan. Alam nyo, napansin kong ang mga ganitong kwento, hindi naman laging nauuwi sa pagpapakita. Minsan hanggang tunog lang, hanggang pakiramdam lang. Pero sapat na yun para hindi ka makatulog. At siguro ito na rin ang dahilan kung bakit marami sa atin ang mas natatakot sa hindi natin nakikita kaysa sa nakikita. Pero kung ang mga tunog ay nakakakilabot na, ang susunod na mga kwento ay mas mahirap nang ipaliwanag. Dahil dito, hindi na lang sila ang nakakarinig, hindi na lang sila nakakaramdam. May ilan na nagsabing may nakita na sila, mga anino, mga taong wala naman talaga doon, mga puting figura, at mga karanasang hanggang ngayon, kapag ikikwento nila, naninindig pa rin ang balahibo nila. Mga kauwak, huwag muna kayong lalayo dahil ang susunod nating ibabahagi, dito na talaga lalalim ang kwento. Tatawagin natin itong nang hindi na lang pakiramdam kung hindi may nakita na. Mga napansin ko habang binabasa ko ang mga comments nyo. Noong una, pakiramdam lang, sumunod, mga tunog. Pero habang pababa ako ng pababa sa comment section, iba na. Hindi na lang nila nararamdaman. Hindi na lang nila naririnig. May ilan na nagsabing may nakita na sila. At ang mas nakakakilabot, hindi lang sila ang nakakita. May isang kauwak ang nagbahagi ng karanasan nila sa isang inuupahang bahay. Mahaba raw ang hallway, may parang loft sa dulo. At sa tuwing dadaan siya ron, pakiramdam niya, may matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Noong una, iniisip niyang baka dahil lang sa tahimik ang bahay. Alam niya naman, kapag tahimik, mas nagiging malikot ang isip. Pero isang gabi, may ikunento ang asawa niya. Habang dumadaan daw siya, may nakita siyang refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa salamin. Paglingon niya, wala. Hindi na nila yon pinansin hanggang sa isang araw. Nag-usisa sila sa kapitbahay. Doon lang nila nalaman na may isang matandang lalaki raw na namatay noon sa bahay. Hindi natin alam kung may koneksyon, pero simula noon, hindi na raw sila mapakali at hindi rin sila nagtagal. Itong susunod na storya ay gusto kong tawagin siyang ang puting babae at ang maitim na nilalang. Ayon sa ating kauwak, may bahay silang tinitirhan noon na kahit may ilaw, parang madilim pa rin. Sa ikalawang palapag, may kwarto. At ayon sa kanya, may puting babae raw doon. Pero hindi yun ang kinatatakutan nila. Ang kinatatakutan nila, nasa sala. Isang maitim, mabalahibong nilalang. Isang gabi, natulog siya sa sala at sa kalagitnaan ng gabi, may naramdaman daw siyang pumatong. Akala niya, panaginip. Pero nang ikwento niya yon, nagulat siya. Dahil pareho raw sila na nakita ng nanay niya. At dito ako kinilabutan. Dahil kadalasan, kapag panaginip, ikaw lang ang makakaalala. Pero sa kwentong to, dalawang tao, magkaibang pagkakataon, parehong paglalarawan. Hindi natin alam kung bakit. May isa pang kauwak na nagsabing sa bahay nila mismo siya lumaki at hanggang ngayon, mahigit 30 taong gulang na siya. Pero sariwa pa rin sa isip niya ang nakita niya noong bata pa siya. Isang matandang babae, nakaitim. Hindi raw siya gumalaw, hindi siya nagsalita, nakatayo lang. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan. Susunod nating istorya gusto kong tawaging Lola Story. Isa ito sa pinakatahimik pero pinakamatinding comments para sa akin. May isang kauwak na nagkwento tungkol sa lola niya. Noong bata pa raw siya, mahilig siyang matulog sa sala. Isang umaga, nakatingin lang ang lola niya sa higaan dahil may nakita raw itong mahabang buhok na nakalaylay sa tabi mismo ng batang natutulog. Tinawag daw siya ng lola niya. At ayon sa kwento, bago pa siya tuluyang magising, may nakita raw ang lola niyang parang batang babae na bigla na lang tumago sa bintana. Kung ako siguro ang lola, hindi ko alam kung makakatulog pa ako ulit. Alam nyo,
Napansin ko rin, marami sa mga nagbabahagi, hindi naman nila sinasabing maniwala kayo sa akin. Sa katunayan, marami pa nga nagsabing baka mali ako, baka pagod lang ako, o baka guni-guni lang. Pero kapag pareho na kayo nakakita, o kaya kapag may ibang tao rin na nagkwento ng halos pareho, doon na nagsisimulang magtanong ang isip. Ano ba yun, nagkataon lang ba? O may mga bagay talaga na hindi pa natin lubos na uunawaan? Pero alam nyo, sa daan-daang comments nyo, may isang bagay ang mas nagustuhan ko. Hindi ang mga kwento ng takot, kundi kung paano nyo hinarap. May nagdasal, may nagpatugtog ng worship songs, may nagbukas ng mga bintana, may naglinis, may umalis, at mayroon ding pinili na lang huwag mabuhay sa takot. Sa susunod nating bahagi, hindi na tayo magdadagdag pa ng pananakot. Sa halip, pag-uusapan natin ang mga payo, mga paniniwala, at mga pinakamahalagang tanong. Ang bahay ba talagang may mabigat na energy? O tayo mismo ang nag-iiwan nito? Alam niyo mga kawak, may isang realization ako nakuha. Hindi pala ito simpleng usapan tungkol sa multo. Hindi rin ito simpleng usapan patungkol sa mga haunted house. Mas malalim pa pala. Dahil habang ang iba ay nagkwento tungkol sa mga anino, mas marami palang nagkwento tungkol sa mga tao. May isang kauwak ang nagsabing hindi ang bahay ang negative energy. Ang tao ang nagdadala nito. At habang binabasa ko yun, napaisip ako. Kasi kung iisipin natin, kapag ang isang bahay, araw-araw ang sigawan, araw-araw may away, araw-araw ang galit, hindi kaya unti-unti ring naapektuhan ang pakiramdam ng bawat taong nakatira doon. Diba nga sabi kanina, magulong bahay, magulong buhay. Sabi din ng iba, hindi raw siya agad naghahanap ng paranormal explanation. Kapag mabigat ang pakiramdam niya, naglilinis muna siya. Binubuksan ang lahat ng bintana, pinapapasok ang sikat ng araw. Inaayos ang mga gamit, nagpapalit ng ayos ng bahay. At ang sabi niya, kapag gumagaan ang itsura ng bahay, gumagaan din ang pakiramdam niya. May isa pa akong nabasang magandang comment. Sabi niya, kapag feeling ko may negative energy, hindi lang bahay ang nililinis ko, pati ang isip ko. Lalim nun ah. Maganda yun, maganda. Kasi minsan, kapag pagod tayo, kapag marami tayong problema, kapag hindi tayo okay, kahit gaano kaganda ang bahay, parang mabigat pa rin. Napansin ko rin na kahit magkakaibang paniniwala natin, halos pare-pareho ang mga advice nyo. Marami ang nagsabing, huwag hayaang laging madilim ang bahay, buksan ang mga bintana, papasukin ang hangin, papasukin ang sinag ng araw, panatiliing malinis, magtapon ng mga gamit na hindi na kailangan. O ito, ugali ko to. Ayaw ko ng yung mga lumang gamit ba? Mga nakatago sa aparador, ganyan, yung mga lumang plato, dinidispose ko na yan. Sabi pa dito, magpatugtog ng music na malalakas, at higit sa lahat, mga kawak, magdasal. May ilan ding nagbabahagi ng kanilang mga sariling paraan. May nagpapausok ng kamangyan, may gumagamit ng insenso, may naglalagay ng asin. Magkakaiba man ang paraan, pare-pareho lang ang layunin. Gusto lang nilang maging payapa ang tahanan. At sa lahat ng mga comments, may isa na tumatak talaga sa akin. Simple lang ang sinabi niya, hindi lahat ng lumang bahay ay nakakatakot. At totoo naman, sabi niya, may mga lumang bahay na kapag naaalala niya, hindi takot ang nararamdaman niya. Kung hindi, pagmamahal. May langit-ngit ng lumang kahoy, may kulambong sinasabitan noong bata, mga kwento nila lolo at lola, mga habulan sa sala, mga hapunang kompleto ang pamilya. At ang pinakahuli niyang sinabi, ang tunay na nakakatakot ay ang paglipas ng panahon. Dahil ang mga taong minsan nagpuno ng tawanan sa bahay, alaala na lang ngayon. Alam niyo, bigla ako natahimik. Kasi oo nga naman, hindi lahat ng mabigat na pakiramdam ay dahil sa multo. Minsan, may mga bahay na punong-puno ng alaala. At kapag bumalik tayo ron, hindi takot yung bumabalik kung hindi lungkot. Siguro, ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng discussion natin ngayong gabi. Dahil wala nagsasabing, ito lang ang tama. May mga naniniwalang may mga bagay tayong hindi nakikita. May mga naniniwalang energy lang. May mga naniniwalang psychology. May mga naniniwalang faith. At lahat ng yon
respeto ang kailangan. Dahil sa uli, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang naranasan mo. Pero bago tayo matapos, may isa pa akong gustong ibahagi. Habang binabasa kong comments nyo, may napansin akong isang bagay. Halos lahat ng mga taong umalis sa mga bahay na nagbibigay sa kanila ng mabigat na pakiramdam. Iisa ang sinasabi, pagkalipat namin parang gumaan ang buhay. Nagkataon lang ba yon? O baka minsan talagang kailangan lang nating bitawan ng mga lugar na hindi na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Pag-uusapan natin yan sa huling bahagi kasama ang mensahe ko para sa inyong lahat. At ang tanong na gusto kong iuwi nyo ngayong gabi. Ano nga ba talaga ang mabigat na energy? Kung aabot ka man sa bahaging ito ng episode, maraming salamat. Dahil ngayong gabi, hindi lang tayo nakinig sa mga kwento. Nakinig tayo sa mga karanasan ng isa't isa. At sa totoo lang, bago ako ginawang episode na to, akala ko simple lang ang magiging sagot sa tanong natin. May mabigat bang energy sa isang bahay? Pero pagkatapos ko mabasa ang halos lahat ng comments nyo, mas dumami pa yung tanong kaysa sa sagot. May mga nagsasabing oo, ramdam nila, hindi nila may paliwanag. Pero alam nilang may kakaiba. May mga nagsasabing hindi, na baka stress lang, pagod, trauma, kondisyon ng buhay, o kaya mga emotion na naipon sa loob ng isang tahanan. At alam nyo, sa tingin ko, hindi natin kailangan pag-awayan kung alin ang tama. Dahil sa huli, walang ibang nakaranas, kundi ang mismong taong nagbabahagi ng kwento. Kung may isang bagay lang ako na gusto nyong maiuwi pagkatapos ng episode na to, ito siguro yun. Ang tahanan ay hindi lang basta apat na pader. Ito ang lugar kung saan tayo nagpapahinga, kung saan tayo umiiyak, kung saan tayo tumatawa, kung saan tayo bumabangon kapag pagod na tayo. Kaya kung may kakayahan tayong gawing mas magaan ang ating tahanan sa pamamagitan ng pagmamahal, respeto, pag-aalaga, paglilinis at pagdarasal, siguro wala namang mawawala. At kung sakaling ikaw naman ang nakaranas ng isang bagay na hindi mo maipaliwanag, hindi ka nag-iisa. Dahil based sa episode natin ngayong gabi, napakarami pala nilang pare-pareho ang naging karanasan. At gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga kauwak na naglaan ng oras para magkwento. Grabe, yung iba ang haba, guys. Sobrang thank you sa effort. And syempre yung lakas ng loob na mag-share. May mga mahaba, may mga maikli, may nakakatakot, may nakakalungkot. May mga comments pa nga na ilang beses ko talagang binasa. Pero sa sobrang dami, hindi ko talaga naisama lahat. Hindi kaya ng ng puwersa. Kaya kung hindi man lumabas ang kwento nyo ngayong episode, huwag kayong magtatampo. Dahil sa dami ng natatanggap nating story, pakiramdam ko may part 2 pa talaga to. At ngayon, ako naman ang may gustong itanong sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng napakinggan nyo ngayong gabi, ano sa tingin nyo? May mga bahay ba talagang may mabigat na energy? O tayo mismo ang nag-iiwan ng bigat sa loob nito? Comment nyo ang opinion nyo. Walang tama, walang mali. Gusto ko lang magbasa kung ano ang paniniwala nyo. At gaya ng sinabi ko kanina, comment din kayo kung taga saan kayo. Gusto kong makita hanggang saan talaga nakakarating ang ating mga kauwak. Baka may nakikinig sa Batanes, sa Sulu, sa Cebu, sa Davao, o baka may nakikinig din sa atin mula sa ibang bansa. Isa-isa kong babasahin ang comments nyo. At bago tayo tuluyan magpaalam, may maliit na teaser lang. Habang binabasa ko mga comments, may isang topic na paulit-ulit din lumalabas. Hindi tungkol sa bahay, hindi tungkol sa mga taong nagsasabing may nakita silang bagay na hindi na nila muling nakita. At yon ang maaari nating pag-usapan sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang episode na to, huwag kalimutan i-follow ang ating page sa Facebook, sa Spotify, subscribe tayo sa YouTube. Ayun, para hindi niyo ma-miss ang mga susunod nating kwentuhan. At kung may sarili kayong karanasan na gusto niyo maibahagi, comments nyo lang or send kayo ng mail na yung mail natin nasa Facebook. Baka sa susunod na episode, ang kwento nyo naman ang ating pag-usapan. This is your storyteller, Jamora, at ito ang Jamora Story Podcast. Magandang gabi at sana maimbing ang tulog nyo.